Samantala, bumagal ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Yan ay ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Si Eugene Fernandez para sa detalye. Bumagal sa 6.2% ang headline inflation noong Hulyo. Mula yan sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, malaking nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagluwag ng transport inflation kung saan bumaba ito ng 0.9 percentage points. So, ang mga items, yung 13 commodity groups that we are tracking, may mga bumaba tayo. Ito yung transport, tatlo bale, no? Transport, education services, at yung restaurants and accommodation services slightly. So, transport carried that in a way, carried that weight na bumaba siya yung substantial. Nanatili naman sa 5.3% ang food inflation. Nakatulong ang pagbaba ng presyo ng karne at mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay para mapuna ng mas mataas na presyo ng bigas. Ayon sa Malacanang, magandang balita ang pagbaba ng inflation. Patuloy ang pagmomonitor ng administrasyon sa patuloy na banta gaya ng political tension at iba pang external factors gaya ng Middle East War. Dagdag pa ng Department of Economy, Planning and Development. Patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang price stability. Kabilang dito ang pagpapalawak ng fuel subsidy program para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Palalakasin din ang produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 380 mechanical drying systems sa pagsapit ng 2027. Ito'y para mabawasan ang post-harvest losses, mapataas ang kalidad ng bigas at mapalakas ang supply ng pagkain sa bansa. Sa larangan naman ng enerhiya, itutuloy ang mga reforma para mapalawak ang paggamit ng renewable energy at mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na langis. Ayon kay Secretary Balisacan, maganda ang direksyon ng inflation ng bansa. Pero hindi nagpapakakampante ang gobyerno. Patuloy ang mga aksyon ng pamahalaan para matiyak na mura ang mga pangunahing pangangailangan. Pananatilihin din ng pamahalaan ang pagpapalago ng ekonomiya ng bansa para sa kapakinabangan ng bawat pamilya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 sa tanghali.